patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi nga maintindihan nitong si Jenny kung bakit at galit nga sa kanya si Megan. Ilang beses niyang sinubukan na tanungin ang dalaga, ngunit parati itong umiiwas sa kanya. Kaya hindi nga siya nakakuha ng pagkakataon na makausap man lang si Megan para malaman kung ano nga ba talaga ang punot dulo at kung bakit masama ang loob sa kanya ng dalaga. Dahil ramdam na ramdam nga ni Jenny na iniiwasan siya ni Megan, bagay na ipinagtataka rin ng kanilang kagrupo. Samantalang dito na nga inanunsyo ni Miss Monica na sila umano ang nangunguna sa naturang konsyerto, kaya naman mananatiling kalaban nila ang kabilang grupo na dapat ay hindi umano bigyan ng pagkakataon dahil namamayagpag nga ang pangalang Yumis sa ngayon. Kaya wag nga raw nilang sasayangin ang pagkakataong ito at ang mas importante pang anunsyo ni Miss Monica ay magsasagawa nga ng concert ang Yumi Group, bagay na ikinatuwa naman ng kanilang grupo. Hindi naman inaasahan ni Jenny na may matinik na titig sa kanya si Nate at tila nangangahulugan ito na tuwang-tuwa ang binata dahil sa nakamit na patimpalak nga ng Yumi sa ibang grupo. Kaya naman kinongratulate ni Nate ang dalagang si Jenny na napansin naman noon ang kanilang mga kagrupo, kabilang na si Megan. Kaya naman agad ngang umalis ang iilan at dito nga sana kakain sila sa labas. Subalit nagbago ang usapan nang bigla ngang sinabi ni Megan na hindi siya makakasama dahil kinakailangan umanong samahan ni Megan ang kanyang inang si Dara. Pansin na pansin nila na tila hindi interesado si Megan, hindi tulad noon na nangunguna pa si Megan pagdating sa kanilang usapan. Kaya naman humindi na rin ang iba at wala talagang natuloy na kainan. Agad ngang nakabalik si Jenny sa kanila. Binalita na ni Minchi ang sinabi ng doktor. Dalawa umano ang balita ni Minchi, may good news at bad news. Kaya inuna na ni Minchi sa kabilang linya ang good news at sinabing malaki ang posibilidad na makakarinig pa ang kanyang pap si Perry. Ngunit ang bad news ay malaki-laki nga ang presyo ng naturang aparato na magagamit niya ni Perry para sa kanyang pandinig. Magkaiba umano ang presyuhan kaya malaking pera ang kanilang kakailanganin. Ngunit hindi pa alam ni Jenny kung magkano nga ba talaga ang presyong tinutukoy ng kanyang ina dahil sa pagmamadali rin ni Jenny dahil dumating nga itong si Nate para mag-celebrate kasama itong si Jenny sa kanilang nakuhang award. Kaya sinabi nitong si Nate na anuman ang mangyari ay suportado siya ng binata at kung anuman ang makukuha at makakamit ni Jenny sa kanyang mga pangarap ay susuportahan umano siya nito. Laking pasasalamat naman ni Jenny dahil sa kabila ng maraming patong-patong na problema ay naririto pa rin si Nate para alalayan siya. Halos gumuho na nga talaga ang mundo nitong si Jenny, lalo't hindi niya alam kung paano niya babalansihin ang oras sa kanyang trabaho at sa kanyang mga magulang. Lalo pa na nag-aalala itong si Jenny para sa kalusugan at kalagayan ng kanyang amang si Perry. Ganun pa man ay sinabi nga nitong si Nate na anumang pagsubok ay siguradong kakayanin nila buong pamilya basta't sama-sama nga nila itong malalampasan. Kaya itong si Jenny ay napangiti na lamang.